Sa aking nakaraang video ay aking ibinalita ang patungkol sa nakaambang pagbili ng Philippine Air Force ng mga bagong FA-50 Block 20 light fighter jet na pinaka-advance at pinakabagong bersyon ng mga FA-50 mula sa Korea Aerospace Industries ng South Korea. Sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 40 billion pesos na isang napakalaking halaga. At alam din natin na medyo dismayado tayo dahil umaasa talaga tayong mga totoong fighter jet na talaga ang bibilhin ng Pinas, katulad na lang ng mga F-16 Vipers. At aking uulitin ang aking nasabi sa nakaraang video na sinasabing delaying tactics na lang talaga ito dahil ang gusto talagang bilhin ng Philippine Air Force ay ang mga KF-21 fighter jets na inaasahang sa taong 2026 uumpisahan ng mass production. Ang kinagandahan sa mga KF-21 ay mga semi-stealth aircraft ito, kaya hindi lang totoong fighter jet ang makukuha ng Pilipinas kapag binili natin ito, kundi pati na rin aircraft na may stealth capabilities. Kaya makikitang umuusad na ang modernization program ng Philippine Air Force sa kanilang nakaambang pagbili ng mga bagong aircraft, pati na rin sa Philippine Navy dahil nakatakda na rin silang bumili ng panibagong guided missile frigates mula sa South Korea, at hindi naman magpapahuli dito ang Philippine Army. Sa bagong balita, nasa advanced stage na umano ang Philippine Army para sa kanilang planong pagbili ng land-based missile system bilang dagdag pang depensa sa ating territorial waters, lalo na't mas nagiging agresibo na ang China sa ngayon. Bumalik na naman ang tinatawag na monster ship ng China sa ating katubigan sa West Philippine Sea, at ang kasalukuyang nakatoka dito ay ang BRP Gabriela Silang, ngunit alam naman nating walang magagawa ito kung sakaling magkaroon ng totoong girian ng dalawang bansa. Hindi pa natin alam kung anong klase ng land-based missile system ito, ngunit isa sa may tsansang bilhin ng Philippine Army ay ang mga BrahMos anti-ship missile na kapareho sa binili ng Philippine Marines dahil may range ito ng nasa 300 kilometers, kaya malaki ang kaya nitong protektahan na area. May tsansa ding ito ang mga M142 HIMARS dahil kasama ito sa pinresenta ng US Army sa ating bansa nung bumisita ang hepe ng Philippine Army sa Amerika, at umaasa din tayong ito ang bibilhin ng ating bansa. Kaya ding tapatan ng HIMARS ang range ng mga BrahMos missile, at ang maganda pa dito ay subok na ang mga naturang sistema sa iba't ibang gyera, kaya bagay na bagay ito sa ating Philippine Army. Maliban sa mga land-based missile system, ang isa pang nakatakdang bibilhin ng ating Army ay ang karagdagang mga 155mm self-propelled howitzer, at inaasahang ang mga Atmos 2000 ng bansang Israel ang kanilang bibilhin dahil subok na rin nila ang mga naturang weapon system. Marami ng operasyon ng Army laban sa lokal na rebelde sa iba't ibang isla sa Pilipinas na kung saan ginamit ang mga Atmos, kaya makikitang kulang na kulang ang nasa 12 piraso lamang, at dapat pang dagdagan ito talaga ng Army. Kahit na ang bansang Israel ay unti-unti nang pinapalitan ng kanilang M109 Paladin na isang self-propelled howitzer na gawa sa Amerika ng kanilang mga Atmos 2000 na nagpapakita sa pagiging magandang produkto nito. Ang pangatlo sa inaasahang bibilhin ng Philippine Army ay ang mga KMPV 4x4 armored vehicles na ino-offer sa ngayon ng South Korean company na Covico at nakadisplay din noon sa isang exhibit sa Maynila. Wala pa tayong impormasyon sa ngayon kung ilang units ang bibilhin at magkano ang magiging budget, ngunit sa aking opinyon lamang ay mas mabuting bumili na lang ng locally made armored vehicles ang Pinas, dahil kung pati mga armored vehicles na lamang ay hindi pa magawa sa bansa, patuloy na lang tayong aasa sa pagbili ng mga armas sa mga foreign military companies. At kung ating babalikan ang pagbisita ng hepe ng Philippine Army sa Amerika, kasama din sa pinresenta sa ating bansa ang tinatawag na SERAM o
o Counter-Rocket Artillery and Mortar na isang land-based na bersyon ng Phalanx series na kinakabit sa mga warship ng US Navy. Kasama sa proyekto ng Philippine Army para sa Horizon 3 ng Modernization Program, ang tinatawag na Short Range Air Defense System, ngunit hindi natin alam kung kukunin ba ito ng ating Army dahil may pagka-obsolete na rin ang mga Phalanx at mas marami pang mas advanced at mas murang weapon system dito. Kung magiging donasyon ito ng Amerika ay atin itong tatanggapin, ngunit kung hindi, ay mas magandang ang bilhin na lang ng Pinas ay ang mga Korkut self-propelled anti-aircraft gun na isang land-based version naman ng mga Aselsan Kukdenez series. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga Aselsan Kukdenez ang kasalukuyang nakakabit sa ating mga Miguel Malvar class frigates at ikakabit din sa ating mga Rizal class frigates, at ang land-based version nito na Korkut ang pwedeng bilhin naman ng Philippine Army bilang pangdepensa laban sa mga missiles o drones ng kalaban. Ating nasabi kanina na kasama ang land-based missile system katulad ng BrahMos sa planong bilhin ng Army, at paniguradong magiging pangunahing target ito ng mga aircraft, missiles o drones ng kalaban kung sakaling magkaroon ng gyera, kaya kailangan ito ng proteksyon laban sa aerial targets. Sa ngayon, medyo manipis ang modernization program ng Army, ngunit mas mabuti na rin ito kaysa sa wala talaga, at sana'y masunuran pa ang mga proyektong ito.